Hail to you, our King, obedient to the Father. You alone are compassionate with our errors. Lord, in your great love, answer me. Blessed Holy Wednesday, everyone. We praise and thank you, dear God, for another day of life. We praise and thank you for the gift of love, the gift of family, of community, of belongingness, for the gift of today being the Holy Wednesday in the year 2025. And they call it Spy Wednesday. In the Gospel, we are being reminded, kahapon, di ba sinabi ko yung tungkol sa Traitor Tuesday, dahil ang diniscuss natin kahapon sa Gospel is about Judas Iscariot na magbe-betray kay Jesus. Siyempre, kasali si Peter, 3 beses niyang itinatwa si Jesus. Pero ang kaibahan nila, nagsisi si Peter at naniwala at nagtiwala siya na patatawarin siya ng Diyos. Ngayon, sa Ebanghelyo, talagang naririto na yung 30 pieces of silver ang kapalit ng pagkanulo ni Judas kay Jesus. Alam naman natin na si Jesus ay malapit sa puso. Si Judas ay malapit sa puso ni Jesus, kaya ito ang unang-unang bagay na pinakamasakit sa pangyayaring ito, yung pagkanulo ka ng taong mahal mo. Disciple niya yan mahal niya yan. So, malapit sa puso niya, kaya yung mahal natin o yung malapit sa puso natin, kapag ka na-hurt tayo o nasaktan nila tayo, sobrang sakit, di ba? Doble ang sakit. Parang asawa na nagkaroon ng hindi magandang past, masakit yan. Pero hindi na dun magdudwell ang ating ebanghelyo, kung hindi doon sa pagpapatawad pa din, kahit na pinagkanulo ni Judas si Jesus, mahal pa rin niya ito. Siya pa rin ang Diyos. Diba? Kahit na he was betrayed. Kaya nga, yung mga Judas sa buhay natin, kaya ba nating patawarin? Para ba tayong si Jesus na kayang patawarin yung mga nagkasala sa atin? Actually, yun ang reflection ngayon yung mga napakasakit na nangyari sa iyo at sa iyong best friend ba, sa iyong mahal sa buhay. Kaya mo ba silang patawarin? Kagaya ni Pedro, 'di ba? Kahit na tinatuwa niya si Jesus ng 3 beses, nang humingi siya ng tawad, sa kanya pa nga ibinigay ang tiwala ni Jesus, 'di ba? Bakit? Kasi yung ating Diyos ay Diyos na totoo, tao na totoo, at maawaing totoo. I cannot help but ponder on what Father Art told me regarding maraming demonyo ang nakapaligid sa'yo. Kaya ka maraming problema. Hinihila ka niya papalayo sa Panginoon, at ikaw ay magpuri at magpasalamat ka. Kaya ka maraming problema kasi malapit ka sa Diyos. So, ngayon ay Miyerkules Santo at bukas umpisa na yung Easter Triduum, yung 3 araw na yung 3 misa na hindi nagtatapos sa bawat araw. Bakit? Kasi yung 3 na yun ay tuloy-tuloy, sunod-sunod. Aside from the external na mga misa, ang kahilingan sa atin is yung totoong pagbabago ng puso. Yung totoong pagbalik loob sa Diyos. Madali lang ba yun? Mahirap yun Kagaya ng nabanggit ko sa inyo kamakailan,
na parang meron akong disillusionment, kamakailan ay para bang nanghihina, naglalata ang aking pananampalataya na alam ko namang hindi maganda. And so, hindi rin talaga madali ang mga pinagdadaanan natin. Kagaya rin pwede ng mga ibang nakasaksi sa paghagupit kay Jesus, pagpako sa kanya sa krus. Maaaring marami doon ng against. Although madami din na nagsabing, crucify him. Pero, well, who can say na kapag tayo ay nabuhay nung panahon na yun, hindi tayo kasali dun sa crucify him. Isang bagay lang ang katotohanan at pawang katotohanan lamang na tayo ay makasalanan at ang kahilingan natin ay tayo ay patawarin at tanggapin pa rin ng Panginoong Diyos despite our sinfulness. Let us pray. Lord God, patawad po sa aming mga kasalanan, ito man ay sinadya o di sinadya. Panginoon, napakadami po naming concern sa buhay. Ikaw na po ang bahala dito. We lift up to you yung may mga karamdaman, may mga sakit na nangangailangan ng healing, dear God. We lift up to you all those who are requesting for prayers and those who are praying with us right here, right now. Panginoon, be with us always and in all ways and allow your presence in our lives to manifest. Jesus, dear Jesus, I feel like the world is above me sa dami ng pinagdadaan ng problema, suliranin. But I can only hold on to you as my Lord and Savior. Sa iyo lang po kami kumukuha ng lakas. At alam namin, soon, this will all come to pass. Stay with us, Lord God, for without you we are nothing. And help us to have that change of heart. All this we pray in your mighty name through the intercession of our blessed Mama Mary. Amen.